I'm running out of the grave. I'm running out of the grave. Sickness, get out of my way. There's healing here. I'm running out of the grave. I'm running out of the grave. Stronghold, it's time that you break. There's freedom here. I'm running out of the grave. I'm running out of the grave. Sickness, get out of my way. There's healing here. I'm running out of the grave. I'm running out of the grave. Stronghold, it's time that you break. There's freedom here. I'm alive. Let dead things come to life. I'm alive. Let tribals come to life. I'm alive. Let dead things come to life. I'm alive. Let tribals come to life. Hallelujah to you, Jesus. Katapatan ng iyong puso, malalaman natin yan. Yes, Lord. Yes. Sapagkat kaakibat dito ang pagmamahal. Ayaw talaga. Pangit pa rin timpla. Na po? Pag tapat ka, may pagmamahal. Amen? Naunawaan po natin. Binasa natin kayo. Ang mensahe ng Panginoon patungkol dito ay inaayos tayo ng Panginoon. Pakisayo sa katabi mo, inaayos ka ng Panginoon. Tayo. No? Sige. Tama, totoo yan. Sa kasalukuyan, nais ng Panginoon kayo maging tapat sa bawat isa sa inyo. Hindi lang sa asawa, kundi sa bawat isa. Sapagkat ayaw ng Panginoon na kayo masayang ang inyong mga ginagawa sa paglilingkod, bagamat ito ay inyong ginagawa at alam ninyo ang inyong mga responsibilidad, ay ayaw ng Panginoon na ito'y masayang. Nako, sayang na sayang lang. Dahil sa kakulangan ninyo ng katapatan sa Panginoon. Nasasayang pala pag hindi tayo tapat. Mahalaga ito sapagkat ito ang nagpapakita at nagpapahayag ng inyong pagmamahal para sa Panginoon. Dahil ang una ninyong minamahal sa inyong paglilingkod ay ang Panginoon. 1 John 4:18-21 to 21. 1 John 4:18-21. Yes. Walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Hindi paganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Tayo'y umiibig, sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Amen. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napupot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang mga kapatid. Amen. Tama po ba? We love because God first loves us. Ninamahal natin ang kapwa natin kasi nakita natin yung pattern ng agape love. Kung paano yung minamahal ng Panginoon, ganun din yung mamahalin ng yung mahal sa buhay. Tama po ba? Amen. Ang mga asawa nyo, kanya-kanyang asawa pala, no? Hindi yung isabihin, asawa mo, no? Hindi maraming asawa. Ang mayroong mga kapatid ay yung mga kapatid. Ang mayroong ang mga magulang, ganun din ang kayakibat ng pagmamahal sa katapatan sa Panginoon at katapatan sa kapwa. Ang pagiging tapat nyo sa mahal nyo sa buhay ay pagiging
katapatan nyo sa Panginoon. Yun ang pattern natin. Naunawaan po natin? Amen. Kasi napakahalaga po na pagiging tapat sa kapwa ay tapat sa Diyos ay pagiging tapat din sa kapwa. That is the reflection. Sinasabi nyo mahal nyo ang Diyos pero hindi nyo man mamahal ang kapwa nyo, sinungaling ka. Hindi totoo ang pagmamahal talaga sa iyo. May care group tayo because we care. Amen? Amen. Parang ganon. Ang mensahe ng Panginoon patungkol dito ay ganon din ang pag-ibig ni Kristo sa inyong buhay. Dahil mahal kayo ng Panginoon, dapat siya ay sa kanyang mga salita ay nais din ng Panginoon ay maging ganon din kayo. 1 Thessalonians 5:23. 1 Thessalonica Yes, 5:23 to pakilakas, 24. Naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ng buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ito. Tapat ang tumawag sa inyo. Nagagawin niya ito. Tapat ang Diyos sa kanyang salita, gagawin niya po ito sa atin. Sa kasalukuyan, karamihan sa inyo ay nagkukulang daw, sabi ng Panginoon, patungkol dito. Sapagkat inaakala ng ilan sa inyo ay at ng karamihan sapat na ang inyong mga ginagawa. Ang mga pagpapagal ninyo, ang mga pagpapalayas ng demonyo ay sapat na upang kayo magkaroon ng gantimpala sa langit. Kala natin gano'n, kung kaya naman binababa sa atin ng Panginoon sa atin, na maging tapat tayo dahil ang Diyos natin ay tapat. Amen. Ha? Yun ang pattern natin. Kung gaano tayo minahal ng Panginoon. Paano ba maging tapat? Ang pagiging tapat ay pagiging totoo. Sa bawat isa sa inyong ginagawa at hindi lamang sa inyong ginagawa kundi sa bawat inyong nararamdaman. Amen. Ha? Walang halong pagtatago, walang petsin at walang halong pag-iimbot sa Panginoon. Pagiging totoo ka. May nakakakita o wala, tapat ka sa paglilingkod mo. Amen po ba? Tama po ba? Ito ang katapatan nais ng Panginoon para sa atin. Ano yun? Wala, sa ating nararamdaman, walang pagtatago. Alam naman niya lahat eh. Sapagkat pinag-iingat kayo ng Panginoon dahil sa ang mundong ito ay punong-puno ng pandaraya. Niloloko lang kayo. Ang mundong ito ay punong-puno ng panloloko. Mahal bilihin ngayon. Huwag kayo masyadong magpapauto sa mga high-polluting word ng mga lalaki, mga kababaihan natin. Kung kaya naman sa kabila ng mga bagay na ito dito sa mundo ay nais ng Panginoon na makitaan kayo ng katapatan sa inyong pagmamahal sa Kanya sa inyong pagsunod. Amen. Pagsunod, no? Hindi ibig sabihin na kasunod na ang iba ay tapat na ang lahat. Tapat na. Hindi ko mo po sumusunod kayo sa Panginoon, tapat na tawag sa inyo. Maaari kayong sumunod, ngunit ang inyong loob, ay mayroong mga tinatago. Atin, mahal, di ba? Iyon pala, may iba kang mahal, no? Saklap kaya, no? Pagkatabi kayo sa higaan, iba ang iniisip niya. Saklap, no? Kung nais ng Panginoon na ito'y maayos sa inyo, ngayon na. Pakisabi sa katabi mo ngayon na. Now na. No? Talagang araw ng mga puso ngayon, ano? Araw ng mga puso. May nakakakita o wala, tapat. Ano ba mga tinatago ng mga tao? Mga tinatagong kasalanan, pagtatago sa Panginoon, pagtatago sa kapwa. Teng. Ha? Alam ng Panginoon yan kung ihahantulad ninyo ito sa mag-asawa para itong kayo ay nangangalunya. Ganon din naman ang estado ninyo sa Panginoon. Para sa mag-asawa yan o sa Diyos naman, para kayo nangangalunya pag may iba kayong mahal. Mahal nyo pera, mukha kang pera, mahal nyo ang iba, may iba kang Diyos-Diyosan, no? Mahal mo sino kaysa sa Diyos. Ayaw ng Panginoon magkaroon kayo ng iba bukod sa Kanya, di ba? 10 utos ng Diyos. Ano sabi niya? There shall be no other God before me. Ha?
Ang yung Diyos naglabas sa inyo, huwag kayong sasamba sa ibang Diyos bagat ako'y manibuguing Diyos. Jealous God. Ayaw na may iba kayong Diyos. Sino yung sinasamba nyo? Sinong Diyos nyo? At kumakanta pa kayo, sinasamba kita. Yung babae, sinasamba mo. Siya na ang Diyos mo. Asawa mo. O sino pa? Ayaw ng Diyos na may kahati siya sa puso nyo. Dahil alam ng Diyos, pagka minahal mo siya, may tatama mong mahalin ang kapwa mo. Kaya una siya sa lahat. Una ang Diyos. Pag minahal mo ang Diyos, ang pakikitungo mo, nagre-reflect yan sa kapwa mo. Pero pag inuna mong mahalin ang tao, asawa mo o sino man, bagay sa mundong ito, delikado yan. Merong bunga yan. Kaya ayaw ng Panginoon na magkaroon kayo ng iba bukod sa Kanya. Naunawaan po natin? Amen. Amen? Ha? I hope naunawaan natin ito. Hindi lamang tungkol sa mga bagay nito, kundi hindi nais ang Panginoon sa inyo paglilingkod at pagsunod ay kayo ay mamangka sa dalawang ilog. Matthew 6:24 to 34. Hindi na natin babasahin ito, ang haba. Pero kunin nyo yung yan lang, 24 lang. No one can serve two masters. Hindi kayo pwedeng mamangka. Basa. Mateo 6:24. Walang aliping makakapaglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, paglilingkuran ng tapat ang isa at hamakin ang ikalawa. Sige, 25. Hindi ninyo maaaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin, upang kayo mabuhay o kaya'y tungkol. Okay na yan. Yung kanina, no? You cannot serve two masters. Hindi kayo pwedeng maglingkod sa salapi, no? O sa Diyos. Nakapokus ka sa pera eh. Nakapokus ka sa gift, not the giver. Dapat nakapokus ka sa giver. Pera, puro pera. Nakakalimutan mo nang mag-devotion, mag-pray, na siyang nagbibigay ng pera. Abala sa pagpapayaman. Abalang-abala ka, nakakalimutan mo. Hindi tayo pwedeng maging ganon. Amen po ba? Amen. Ang hininga mo, dami mong pera, nasagasaan ka naman, asan yung pera mo? Wala rin. Tama po ba? Amen. May nangyayari bang ganyan? Batang-bata pa. Yes. Patay na. Aanin mo yung pera. Unahin natin ang Panginoon. Amen po ba? Amen. Unahin natin ang giver. Nakapokus tayo lagi sa mga gifts. Nakapokus dapat tayo sa salvation of the lost soul. Hindi sa kikitain mo. Nagiging greed kasi ang tao pagka nakapokus sa pera. Delikado po yan. Ayaw ng Diyos. Di ka sasamahan ng Diyos sa ganyan. Ang gusto ng Panginoon na lagi mo siyang inuuna sa iyong puso. Walang ibang kahati sa araw ng mga puso. Ang banal na espiritu ay nakakapasok at ang demonyo nakakapasok din. Sabay sila. Ay minsan sa Diyos, minsan sa diablo. Ayaw ng Diyos ng ganon. Namamangka sa magkabilang ilog. Ito ay hindi makakabuti sa inyo sapagkat isusuka, Pahayag 3:15-16. Ano sabi diyan? Pahayag 3:15-16. Alam ko ang mga ginagawa mo. Alam kong hindi ka malamig ni mainit. Mabuti pa sana kung ikaw ay malamig o mainit. Ngunit dahil ikaw ay maligamgam, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. Ayaw ng Diyos ng malahininga ang pananampalataya. Ganun lang. I love you, Lord. Hallelujah. Ang saya-saya ko. Ang saya-saya ko, Lord. Purihin ka, Lord. Saya-saya naman buhay na ito. Nakita na kayo ng tunay na masaya? Ang tunay na masaya, nanalo sa loto, di ba? Woo! Yeah. Talaga makasigaw pagka sa loto. Pero pag hindi na unawaan sa Diyos, pwede na yan, Lord. Saya-saya ng buhay ko, di ba? I'm blessed because I know that I'm blessed. Amen. Amen. Whatever. Amen. Walang gano'n na masaya. Amen? Ang masaya talagang pumapalakpak ng todo.
Yung iba, wala lang. Sige. Kamot, May. Ang tunay na masaya na i-express yan. Out of the abundance of your heart, the mouth speak. Ang tunay na pinagpapala o na mapagpasalamat sa Diyos, na i-express yan, hindi yan problematic. Hindi yan ano. Makikita yan sa muka, body language. Amen po ba? Amen. Di ba yung mga nadi-deliverance natin, after deliverance, ang saya-saya ko. Ang saya-saya. Anong masaya? Parang kami napagod ko masaya. Masaya kami para sa iyo. Amen? Masaya siya. Siya yung nakaranas nun eh. Kami napagod eh. Parang di kami masaya. Hindi, masaya tayo. Amen? Amen. Masaya tayo para sa kalayaan ng iba. Amen. Diyan tayo tinawag at natutuwa ang Panginoon sa atin. Hindi tayo nagrereklamo sa ating paglilingkod. Amen. Dahil sa atin lumalaya ang iba. Amen? Amen. Dapat nakikitaan tayo ng masaya sa ating paglilingkod. Kasi siya rin nagbibigay ng lakas. Hanggang ngayon, buhay ka pa rin eh. Hanap ka ng pera. Kailangan ko magkatrabaho. Wala kang trabaho. Kumakain ka pa rin. Amen. Kasi nung maglingkod ka, sabay nang naghahanap ka ng kailangan mo. Amen. Di ba? Eh kahit wala ka ng trabaho, buhay ka pa rin. Kumakain ka pa rin. Buti sana wala kang trabaho, paktay ka. Namatay ka na kinabukasan, wala kang trabaho. Hindi pa rin eh, siya pa rin ang bumubuhay. Amen? Amen. Nagsusustain, nag-aalala tayo sa maraming bagay. Pero hindi natin pinapahalaga ng Diyos, kakaisip natin ng mga bagay sa mundong ito. Ayaw ng Diyos tayo malahininga sa ating paglilingkod sa Kanya. Kaya sinusuka ka niya eh. Nakakasuka ka. Parang gano'n. Nakita niyo yun? Ayaw ng Diyos ng gano'n. Kala niyo ba ang Diyos ay walang damdamin? Ayaw ng Diyos na malahininga. Ang sakit, ano? Ayaw ng Diyos ng gano'n. Kaya pinapaalalahanan tayo ng Panginoon. Amen? Amen. Paalalay gamot sa taong hindi makatulog. Mayroong mga nagiging hadlang kung bakit nagkukulang patungkol dito ang isang tao. Bakit siya nagkukulang sa katapatan? One, ito'y decision. Life is a choice. Sabi ng Panginoon sa Genesis, diba, I've given you dominion. It's a free will. Kayo po nagde-decide niya, hindi ang Diyos para sa inyo. Hindi kayo ginawang robot. Kaya decision niyo na yan. Bagat mayroong pag-atake ang kaway, subalit bilang tumanggap sa Panginoon ay mayroon kayong kakayanan upang kayo'y makapag-desisyon. May lakas kayo. Huwag niyo sisihin kapitbahay niyo, tao o sino man. Ikaw nag-decide yan eh. Ikaw ang nag-give up. Ikaw nag-decide magpakamatay. Ikaw nag-decide. Ng lahat ng iyan, hindi naman ang Diyos. Huwag mong sisihin ng Diyos. O ang kapwa mo o kung sino. Ikaw nag-decide niya sa buhay mo. Kaya ka naghihirap ngayon, decision mo yan. Hindi mo kasalanan na pinanganak kang mahirap, pero kasalanan mo mamatay kang mahirap. Wala kang pampalibing. Ano ginawa mo sa gifts mo? Sa mga kakayanan mo? Ano ginawa mo na tulog kain ka lang hanggang tumanda ka na? Decision mo yan. Amen po ba? Amen. Ba't yung iba kaya naman? Ba't ikaw hirap na hirap ka? Nais ng Diyos tayo maging tapat. Kung kayo ba ay maging tapat o hindi sa inyong mga ginagawa, sa inyong paglilingkod, para naman sa hindi pa mga nakakilala sa Panginoon, mga bago sa labas, nagiging hadlang sa katapatan, hindi nila alam kung paano lumapit sa Diyos, paano lalapit. At hindi nila kilala ang Panginoon sa kailang mga buhay. Kaya mahalaga na ipakilala muna natin, Panginoon, sa kailang mga buhay. Sa gayon, maunawaan nila na ang pag-ibig ay mayroon pala itong kaakibat na katapatan. Hello? Tapat ang Diyos natin. Ito'y maging hadlang pagka ang katapatan sa buhay. Kaya hindi tapat yung iba eh. Diba? Hiwalay sila sa asawa kasi hindi nila alam ang ano eh. Hindi nila alam ang ano eh, ang ibig sabihin ng pag-ibig eh. Kaya naghihiwalay sila. Hindi sila tapat sa isa't isa. Nagtataguan sila, mga secrets. Damdamin, galit na pala, tinatago pa.
Hanggat makimkim to. Eh sabi ng Panginoon, huwag kang magdadamdam, huwag kang lulubugan ng araw. Kada may problema, itatago. Eh di nabulok yon hanggat malaso na siya. Lahat kaaway niya na mundo. Hindi tapat. Amen? Amen. May nararamdaman na pala na masama, hindi pa tinatapat. Tama po ba ang Lord? Amen. Are you learning? Amen? Amen. Are you blessed? Amen. Ha? Kailangan mawala yan sa atin. Ano nagiging consequences? Dahil may consequence to. Ito yung pagkakaroon ng sumpa sa buhay. Ha? Nagiging sumpa. Sa pamilya mo. Kaya sinumpa ang pamilya. Sumpa ang pamilya, sumpa ang buhay, sumpa ang pamilya. May sumpa. Ito po'y patuloy na kahinaan sa physical at spiritual. Kaya nangihina. Dahil hindi tapat. Ha? Yung mga magsasama dyan, ikakasal. Ha? Dapat maging tapat sa bawat isa. Parang ganito. Magkatapat tayo. Ha? Dapat. Tama po ba? Ano yung gusto nyo? Pogi o tapat? Faithful o pogi lang? Pwede both? Kaso hindi walang pogi eh. Konti na lang ang pogi. Kaya nga, humanap ka ng pangit. Ibigin mo ang tunay. Napakinggan ko kanina. Sino may lakas-lakas naman yung humanap ka ng pangit yan? Nagsisihan ako, may nagtupatugtog, humanap ka na raw ako ng pangit. Hindi ko makita eh. Mabati. Si Andrew pala. Hindi pa pwedeng both dahil mahirapan ka doon. Dahil wala naman. Iba, pangit. Pangit sa mata niya. At, endangered species na kayo eh. Okay lang yan. Yan talaga. Kahit yung mga babae dito, endangered na yan. Konti na lang mababait na babae. Amen? Konti kaya i-treasure nyo yan, mga anak nyo, ha? Mga kababaihan nyo. Mga anak nyo, ha? Ingatan. Nakita ko, parang pinalapit ang mga kababayan natin kanina, no? Ingatan, no? Ingatan. Ingatan. Ingatan ang inyong katawan, no? Ingatan natin sila. Dahil makahanap ng tapat na lalaki. Amen. Hindi sila lulukohin. Tama po ba? Amen. Ano gusto nyo? Yung lulukohin lang sila? Hindi. Dalawa lang po yan. Amen? Pray, pray, pray. Kaya't kung ayaw ng Panginoon na kayo ay umalis sa ilalim ng kanyang presensya kasi may sumpa. Kaya mga anak, ano nyo, yung mga magulang natin, kaya sinumpa ang buhay nila eh. At ang kanilang pamilya, why? They are not faithful in God. Ang Diyos natin faithful. Amen? Tama ba? Sapagkat kapag kayo ay nasa Panginoon, magagawa nyo ang lahat ng ito sa tulong ng Panginoon. Amen. Eh kung lalabas kayo, mahirapan po kayo. Dahil sa Kanya lang nakukuha ang spirit of faithfulness. Amen po ba? Amen. Lalo pag lalabas kayo, hindi makakakuha kayo ng unfaithful wife and unfaithful husband. Alam nyo bang may unfaithful wife na rin? Hindi lang po unfaithful husband. May pelikula nga nun eh, di ba? Dati, nakita ko, lalaki lang naglolo ko. Ngayon, babae na, meron na. Pinilikula pa. Ang bawat sa inyo, huwag niyong akalain na ang mga bagay at sitwasyon ay kaya nyo na. Dahil sa kayo ay malakas sa spiritual, kala nyo, kaya nyo na. Ha? Di-deliverance ka na? Kaya mo na? Magaling ka na? Paprophesy ka na? Ha? Lumalayas ng demonyo sa inyo? Ano sinasabi ng Panginoon? Huwag kayong maggalak, lumalayas ng demonyo sa inyo, kundi nakasulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Huwag kang pakampante. Sumusunod ang demonyo sa iyo. Hindi yan sapat. Sayang din yan kung wala kayong katapatan na pag-ibig nyo sa Diyos. Huwag tayong pakampante, pakasabi sa katabi mo, huwag ka pakampante, kapatid. Ha? Bible ka, malakas ka na. Kala mo lang yun. Sapagkat dahil ng kaway, napuntirihin ang inyong puso. Jeremiah 17:19. Dahil ang puso ay madaya. 17:9. Jeremiah 17:9. Sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Madaya po yan. Kala mo, mahal na mahal mo na yung mga kabataan. No? Ako na yung na-inlove din sa bigo kay Mrs. No? Kala mo, totoong kabataan. Kala
Ano, magpapakamatay ka, makamtan mo lamang siya. Kala mo, ganun no? Kasi kung nauntog ka sa pader, it's only a fantasy, no? May mga ganun. Madaya ang puso. At patuloy tayong dinadaya. Ganyan si Satanas, dinaya niya. Puso naman Satanas, ano? May damdamin. Kaso nadaya po siya, na-deceive, kaya dinideceive niya mga tao katulad mo. Huwag niyong susundan, ano ibig sabihin niya? Huwag niyong susundan ang puso mo, naramdaman ko, ikaw na ang mahal ko, tunay na tunay. Hindi to. Madaya po ang puso, ang Diyos na sino makakapag-ano niyan? Si God lang. No, sa 10, nandun yata sa 10 eh. Above all. Kaya mga kabataan, sa araw ng mga puso na yun, sa Valentine's pa, Mr. Cupido, ako na may tulungan mo. Yan o. I, the Lord, search the heart, I'll test the mind, even give every man according to the fruit of his doings. Start 20 po, sa 19 yan, di ba? 17. Ano yung kasunod ng 20? Meron ba? Madaya po ang puso, huwag kayo susunod dyan. Kala mo mahal na mahal mo na. Kala mo mahal na mahal mo na. Siya ay hindi naging tapat at ito ay nais ng kaaway sa inyo na kayo hindi maging tapat. Ganyan si Satanas upang sa gayon ay maalis kayo sa presensya ng Panginoon. Papangako ang kanya ng langit. No? Yung pala, impyerno ang buhay mo. Marami. Susungkitin ko ang buwan. Yeah, may ibang ganun pa eh. Subalit bilang mga nagpapatuloy ay nagpupursigi sa pagsunod, ipanalangin ng katibayan ng ating puso ng bawat isa. Ayan, kaya pinapaano, puro, di ba, mga artista, puro pag-ibig, guusapan, puro crush. Ba't mga to, puro crush na lang. May silip pa ng crush doon. Mga kabataan, puro na lang crush. Papalabas, kaya naman pati mga kapwa nating kabataan, kabata-bata pa may crush na. Nung naamoy, ayoko na. Hindi ko na siya crush. Hindi pala naliligo. Mambihira. Bata. Why? Kasi napapanood nila sa TV. Usapan nila crush. Kala mo na, paano ba maging tapat? Ito. Mamuhay kayo na naroon na naayon sa pamumuhay ni Kristo. Wala nang iba pang gagayahan sapagkat si Kristo ay totoo at tapat. Siya lang ang tapat. Pero sa 1 John 4:19. 1 John 4:19. Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Nagagawa natin to dahil ang Diyos ang unang umibig sa atin. Si Kristo maging halimbawa sa bawat ginagawa ninyo. Sa bawat paningin ninyo at ituon ninyo ang paningin ninyo kay Kristo. Ang inyong pagtitiwala sa Panginoon. Ganon. Nakapokus kayo kay Kristo, the finisher and perfecter of our faith. Upang sa gayon ay manatili kayong tapat at manatili sa inyong puso ang katapatan. Amen po ba? Amen. Gusto nyo manatili sa inyong puso ang katapatan? Maging tapat din asawa mo, huwag tumingin sa akin, doon ka kay Kristo. Magiging tapat siya. Kasi natatransfer yung spirit yan eh. Ang mga lingkod ng Panginoon nung unang panahon ay tumingin sa mga ibang bagay o sa ibang tao, dito sila nawala sa pagiging tapat sa Panginoon. Iwalay ko. Sino? Si Abraham, katulad ni Abraham, no? Nainip. Pinag-asawa, magkasundo tayo, doon ka lang sa yaya, tagal naman ang anak natin, tanda na natin. Hindi siya naging tapat sa Diyos. Kaya tuloy, yun nangyari. Si Ismael na lahi ng mga ISIS, yan tuloy, hanggang ngayon, magkalaban kayo, nasumpa. Di ba? Nasumpa sila. Ang Diyos ang nagsabi na magkakaanak ka, si Isaac, hindi niya hinintay, hindi niya naging tapat. Sa kakainipan, sino naiinip dito? Nainip na mag-asawa. Hindi naging tapat. Nainip sa benta.
nainip sa blessing, sa kainipan, ang nangyayari, ginigive up na niya si Lord. Ang promise ng Lord. Tumitingin sa ibang babae at nagkakaroon ng pagkaudlot sa kanyang pagpapala tuloy. Hayaan yung mahinog, talagang pagpapala. Amen? Sarap kaya ng hinog, di ba? Kaysa mabakla. Katulad ni David, dahil siya napatingin, di ba? Kay Bathsheba. She is taking a bath, no? Si Bathsheba. Buta sa mga CR nun eh. Oo, kaharian yan, taas. Wow, sexy! Oh, yari ka, Ernesto ka. Blessing mo, delayed. Di kita pagagalingin. Lagot. Katapatan niya ay nawala. Katapatan niya ay nawala. Kaya ang lesson doon, huwag kayo titingin. Ay di, huwag kayong gagawa ng CR na walang bubong. Ayun ang lesson doon. Katulad po na ni Haring Solomon, anong nangyari? Nung siya'y tumingin sa mga bagay dito sa mundo, tinuon ng kanyang pansin, ang kanyang katapatan sa Panginoon ay nawala. Nakatingin siya hindi sa gagawin ng Panginoon. Ano nangyari? Lahat ng mga ribulto sa iba't ibang bansa, pinagsama-sama sa mga bahay nila. Kaya pala wala ang presensya, nilagay niyo yung ribulto rito. Huwag kayong maglalagay ng ribulto rito, ha? Pambira kayo, ba't ang bagbagsakan ng tao sa harap dito? Meron dito sa pulpito na to. May naglagay pala occultic things dito. Huwag kayong linisin po lagi dito, ha? 2 linggo na ako Ang tagal na pala dito ng occult na yan. Sunugin agad. Pinapasok ni Solomon ang mga demonyo sa bahay niya. Mga sinasamba, mga Diyos-Diyosan. Kaya nasusumpa. Sapagkat si Samson, sapagkat sila ay nagtiwala sa kanyang nilang gawin. Malakas siya, malakas. Kaya ko to. Oh, pilay ka ngayon. Kaya mo. Sapagkat inakala nila na ito'y maliit na bagay lamang. No. Ang sabi natin, chicken. Nagyayabang tayo. Ano yan? Small things. Ano yan? Mga bagong salita ngayon. Maliit na bagay. Wala yan. Nagyayabang tayo sa dapat give glory sa Lord. Subalit ito'y naging lason sa kanila at ang ilan ay naging dahilan pa ng kanilang pagkabagsak. Kala nila okay lang mga salitang ganon. Proverbs 4:23, ano sabi ng Panginoon? Kawikaan 4:23, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Nandiyan yan, nasa puso natin, kaya ingat-ingatan natin. Maaring madaya ang puso, alokin ka na mga langit dito sa lupa. Alokin ka nila para sa for the sake of your service. Alokin ka na din Satanas. Ano yun? Pagkain. Alokin ka ng, ano inalok kay Jesus ni Satanas? Kaharian, di ba? Na mga fame, ng pagkain o power kung talagang anak ka ng Diyos. Di ba? Tumalong ka dyan. Gawin mong bato, tinapay ang bato. At inalok siya kung ano-ano. Kayo ay malayang makakapamuhay, subalit huwag ninyong hayaan na mabulid kayo sa pagkakasala at mawala sa inyo ang pagiging tapat sa Panginoon. Malaya kayo. Pinalaya kayo ng Panginoon, pero ayaw ng Diyos na kayo mabulid sa pagkakasala at mawala ang katapatan mo sa Diyos. Paano mapanatili ang katapatan? To. Hebrews 12:2. Hebreo 12:2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, Amen. Hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Looking unto Jesus. Yung sinasabi ko kanina. Kay Jesus ka lang tumingin. Amen. Hindi sa kapatid mo, sa pastor, sa tao. Sapagkat kung meron kayong makikita mga buta sa inyong mga kapatid, magkakaroon kayo ng pusong panunumbat at dito kayo maghahanap. Amen. Mga loopholes, mga kasiraan, pangit.
At kalalaunay, gagawin na din ninyo ang ginagawa ng hindi mga tapat. Kasi nakatuon ka sa mga kamalian nila eh. Nakatingin yung kapatid ko, di tapat. Oh, naku. Sobra yun. Pati si pastor, hindi tapat. Gano'n. Looking unto Jesus. Dapat doon kayo nakano. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Sige. Dapat ganun kayo. Hindi kayo matitisod. Sa church. Kaya mga church hopper eh. Nakakaano sila. Yung mga nagdadamdam. Aalis. Kasi nakatingin sila sa tao. Tao. Wala akong perfect church. Kung may makita ka man ganun, as pumunta ka doon, hindi na perfect yun. Kasi nandun ka na eh. Kasi nga wala. Ha? Wala. Pero there's only one perfect who perfecting our faith, ang ating katapatan, who is Jesus. Everybody say Jesus. 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 Tingin lang kayo sa Kanya para di na kayo alis dito. Amen. 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 Baka lumipat na naman kayo eh. Joke lang. Tingnan po ninyo ang Panginoong Hesus sa inyong buhay sapagkat kung mayroon kayong nakikitang mga butas sa inyong kapatid yan. Maghahanap na kayo at nakatuon na kayo sa kamalian at gagawin nyo na yung kanyang kawalan ng katapatan. Hindi ka na rin tapat. Kung kaya naman, ituunin nyo ang inyong mga paningin sa Panginoong Hesus upang ang inyong mga gagawin at pagsunod at mga paglilingkod ay magiging maayos sa harapan ng Panginoon. Magiging maayos yan dahil nakatingin ka hindi lahat sa kamalian ng tao, kapwa. Kundi kay Jesus ka nakatingin. Ito yung nagiging komplikado para sa bawat isa at iba sa inyo. Nahirapan kayo pumili. Sapagkat sa punto ito, nahirapan silang iwalay sa kanilang mga emosyon. Nasaktan ako eh. Hindi, gaganti ako. Yan. Sinaktan niya ako. Lintik lang walang ganti. Tayo, nagdadamdam tayo sa ating mga puso na hindi tama ito, pastor. Hindi tama yan. Kasi ipaubaya mo sa Diyos, diba? Vengeance is mine. Pray. Pray. Amen. Pray natin yan. Pray natin siya. May karga ka na naman. Puro ka na ng karga. Pati bata, kinakarga mo. Pray natin. Huwag natin yung karga niya. Pray natin. Amen. Subalit ang mensahe ng Panginoon at nais ng Panginoon ay hindi ninyo kailangan malito sa mga bagay nito. Hayaan ninyo ang battery ay may saksak dahil 10% na lang. Pakinggan bro. Hayaan ninyo ang Panginoon ang pumuri. Proverbs 27:2. Proverbs Yan, 27:2. Yung isa. Hayaan mong iba ang sa iyo'y pumuri at ang sariling bangko'y huwag mong buhatin. Yes. Hayaan mo ang i-acknowledge niyo kayo ng Panginoon. Huwag kayong laging ang papuri sa Diyos. Amen. Upang sa gayon, hindi kayo madadayan ng mga salita at mga bagay dito sa mundo. Hayaan yung batiin kayo ng iba. Huwag kayong magbayabang. O purihin nyo, faithful ako. O ginawa ko to. O yan, tinapos ko yan. Kita mo na, kaya nyo ba yan? Kaya nyo? Hayaan nyo purihin kayo ng Panginoon, pasalamatan. I-acknowledge kayo ng Panginoon or ng ibang tao, huwag sarili nyo. Upang di kayo magyabang. Paano ba magagawa ng mga tao yun? Magtago. Ba't ba kayo nakakapagtago, Bilang manglilingkod sa Panginoon, ito po ay desisyon ng isang tao. Ito po ang inyong desisyon. Huwag nyo sisihin lagi ang demonyo. Dahil sa kargang yun kaya ako ganito. Ano ang decision mo? Kakargahin mo pa rin ba siya? O iahagis mo na siya? Palalayasin mo sa buhay mo. Decision mo pa rin yan. Amen? Kaya tayo tinutulungan ng Diyos dahil nag-decide ka na ayaw mo na. Pero kung nasasarapan ka pa sa kasalanan na yon, bahala ka. Paulit-ulit lang yan. Sapagkat di naman talaga mawawala ang mga pagtukso at mga pagsubok. Di na mawawala yan. Ang mga problema at hindi natatapos katulad ng paggawa ng mga aklat.
Sabi nga mga ngaral, pautuloy yan, paulit-ulit. Paulit-ulit, paulit-ulit, paulit-ulit. Subalit ang inyong desisyon kung kayo ay maging tapat sa Panginoon, ito'y inyong desisyon. Ito'y inyong desisyon. Hello? Desisyon nyo yan na magsimba. Amen po ba? Amen. Hindi naman kayo dadali ng anghel dito. Bubuhatin kayo. Sasakay talaga kayo ng tricycle. Amen? Amen. Jeep, minibus, taxi, iba. Ha? Hindi yan kayo bubuha, Lord. Gusto ko magsimba, buhatin mo ako, Lord. Decision mo yan. Amen? Decision mo rin magkasala. Decision mo rin ang magpakabait. Ikaw yan. Because life is a decision. Decision mong magpa-excel sa Lord. Decision mong stagnant ka lang sa growth. Decision mo yan. Hindi nawawala ang pagtukso sa atin, kaya decision mo yan. Katulad ng mag-asawa na kayo mayroong tiwala sa isa't isa. Mayroong kakayanan na magsabit ang babae sa lalaki. At mayroon din namang kakayanan ang lalaki na magsabit sa babae. Ito'y decision. It's a decision, free will of a person. Wow, tapos na tayo. Sabalit sa kanilang ring desisyon, kung kanilang lolokohin ang isa't isa, at kapag nangyari ito, ibig sabihin nito ay hindi ganap ang kanilang pagmamahalan. Hindi pa ganap. Ganon din naman ang mga nais na ipaunawa sa atin ng Panginoon. Nais ng Panginoon na maging ganap ang pag-ibig natin sa Kanya. Perfect o maayos. Hindi yung may mahal kayo, mahal nyo ang mundo. Huwag nyo mahalin ang mundo. Maging kaaway kayo ng Diyos. Magiging perfect ang iyong life if you love God with all of your heart. Pinakamahalagang utos. Diba? Tinanong ang Panginoong Jesus, love the Lord thy God with all. Everybody say all. Oh. All of your heart, mind, body, soul, spirit. Strength. Lahat. Lahat. Kaya sa ating pagpupuri, pag-awit, laging siya. Siya ang nakatuon, hindi yung crush mo. Hindi yung bayarin, hindi kung ano-ano. Sa pagpupuri mo, pagkanta mo, lagi ang puso mo ay si Jesus. Amen? Amen. Buhay siya. He is a person. May damdamin. Nais ng Diyos na mahalin mo siya. At ito'y tinuro ng Panginoong Jesus sa atin nung siya nasa lupa. Maging pattern ng pagmamahal na ibinigay niya ang kanyang buhay para sa church. Gayon din po tayo. Ang mga lalaki, bigay niya ang kanyang buhay niya para sa kanyang asawa as Christ gave His life for the church. Ganon ang pattern natin. Wala, give up agad. Ang church dyan. Mag-church kayo mag-isa nyo. Pakialam ko sa gawain nyo. I just enjoy myself. See a movie, and life must go on. Ha? Hindi pa talaga ganap ang pag-ibig. Kaya tayo nasusumpa. Kaya tayo, malungkot kayo. Parang nasumpa ba ang buhay nyo? Parang ayaw nyo ng love. Ninanamnam lang. Tinuturo lang po ito. Inaayos po tayo ng Panginoon. Yes, Amen? amen. Ang mga magkakamali ng kahapon ay ituwid na sa ngayon. Huwag nyo nang paulit-ulitin ang mga mali. Kaya tinuturo ng Panginoon. Mahirap talaga ang katotohanan. Pero ang katotohanan magpapalaya sa inyo. Truth hurts. Amen? Pero the truth will set you free. Ito ang katotohanan ng buhay. At salamat tayo sa mensahe ng Panginoon. Hindi nyo po ako kalaban. Ako po'y tagapaghatid lamang ng salita niya. Maging ganap po ang pag-ibig natin sa Diyos. Amen. Ang prayer po natin ngayon, ang pag-ibig at sa Panginoon ay maging ganap at manatili para sa Panginoon. Sa Kanya lang. Amen. Huwag yung pera. Kahit ko pa may-ari ng buong mundong ito. If you forfeit your soul, sayang din lahat yan. First things first. Hanggang kailan ka ba tatagal dito? Love thy neighbor. Ipanalangin niyo yung puso ng bawat isa. Panalangin daw po natin. Maging ganap at manatili nang yung puso sa gayon ay mapagmahal sa Panginoon ay maging lubos sa gayon. Ito'y magbubunga ng katapatan. Maging lubos, ganap.